Hi po. Ano-ano ba ang reason kung bakit kina-cancel ni seller ang order ni buyer? Number one reason is out of stock. Ika-cancel yan ni seller kapag alam na niyang wala na siyang stock. Pero, ang nakalagay na number sa quantity o bilang nung stock nung item is marami pa. Strategy kasi yan ng mga ibang sellers na kahit wala ng stock is linalagay pa rin nila na meron silang stock. Para nga naman kapag may nakakita, may gustong umorder, pwede pang mag-place ng order. Kaso, minsan hindi rin napapansin ni seller na wala na pala siyang stock. So, kahit na merong numbers yung nakalagay na stock doon sa kanyang item o doon sa kanyang product, ika-cancel niya pa rin yun. So, another reason kung bakit kina-cancel ni seller ang order ni buyer is damaged item. Siyempre, sa dinami-dami ng mga parcel, mga products na naka-stock sa bahay nyo, o sa shop nyo, o sa warehouse nyo, hindi nyo napapansin yung ibang product is nasisira. Now, kapag merong mag-order sa inyo, makikita mo na lang, ito na lang yung last item ng product na to. Ito na lang yun, nag-iisa na lang. May damage pa. So, ang gagawin ni seller, sell niya pa rin yun. Kasi, syempre, ayaw niyang mapahiya doon sa buyer. Minsan nga, hindi na ini-inform si buyer, basta-basta na lang siyang magka-cancel. Minsan, unknowingly. Ibig sabihin nun, hindi alam nung buyer kung bakit mo kinancel. Kasi ako dati, kapag alam kong wala na akong stock, hindi ko nilalagyan ng sobra-sobrang numbers doon sa item ko. Halimbawa, ang item ko is only 20 pieces. Pero ilalagay ko 100. Ganun yung mga ibang style ng seller eh. Ako hindi. Kung 20 pieces lang ang stock ko, yun lang. Tapos makikita mo na sold out. Hindi nyo napapansin minsan, kapag mag-o-order tayo, minsan yung quantity, ang dami-dami pa. Meron pang umaabot ng 100, 500. Pero usually talaga, sasabihin sa'yo minsan, ay ma'am, wala na po palang stock to color na to. Iba na lang. Pero magtataka ka, merong number, merong quantity doon. Tapos sasabihin sa'yo ni seller, out of stock na yung napili mong item. Next is damaged item. So, hindi nyo napapansin minsan sa dinami-dami ng products, ng items na stock nyo sa shop nyo, sa warehouse nyo, o sa bahay nyo. Minsan hindi nyo napapansin. Minsan kusa siyang nasisira, napupunit. Yun na lang yung natitirang stock nyo. Siyempre, it's the only way para hindi ka naman mapahiya doon mismo sa buyer mo. Ika-cancel mo na lang yung order niya. Kung ika-cancel mo man ang order ng buyer mo, be sure na i-chat mo siya, i-inform mo siya na ika-cut na natin yung order nyo, hindi ko na i-ship out kasi yung product na gusto nyo is may damage. Ganun dapat. Kaya lang kasi yung iba, basa-basa na lang nila kina-cancel, hindi na nila kinakausap yung buyer. Yun minsan ang sad part. So next, bakit ba kina-cancel ni seller yung order ng buyer is incorrect shipping address. Kapag duda si seller doon sa pupuntahan ng kanyang mga products, ng kanyang mga items, ng kanyang mga parcel, minsan kina-cancel na niya yon.
Kasi syempre magwo-worry siya. Baka mawala, baka ma-return sa'yo o ma-RTS sa seller. Minsan kasi hindi mo maiiwasan ng mga seller na ganun, na magduda sila doon sa buyer. Kasi hindi lang naman seller ang minsan tinatawag nilang modus. Meron din minsang may mga buyer na nagtitrip-trip din. Minsan, mag-o-order sa'yo, tapos pagdating doon sa location, wala pala yung ganong address, wala pala yung ganong tao. So, pag naka-2-3 attempt na ng delivery, babalik na yun doon sa seller. Yun ang minsan ang kinatatakutan ng mga ibang seller, yung mabalik sa kanila. Pero for me personally, mas gusto ko nang maibalik sa akin yung item ko kesa mawala. Although aabunuhan naman yan ng platform, pero mas gusto ko nang ma-RTS siya.